Hello kapamilya, ayan po itatanim na po natin yung ating puting ampalaya. Ayan, bali 10 piraso po yung seeds niya at itong 10 timba natin. Tatamnan natin ng tigi 1 piraso pero i-intercrop natin dito sa ating may siling panigang. Dito natin itatanim kasi sayang yung space ng ating timba at ito naman umaakyat naman itong itatanim natin pero yung unang tanim natin hindi naman siya umaakyat kaya ganyan ang preparasyon natin. Dun sa mga hindi umaakyat pwede nating tamnan ng gumagapang o umaakyat. Kaya ayan yung ating ampalaya mga kapamilya, bali 10 timba itong pagtatamnan natin kasi 10 piraso din yung ating seeds kaya dapat maging okay silang lahat dyan. Kaya ayan kapamilya, sana mapabunga natin at maging okay itong ating itinatanim dito at kulay puti po ito pamilya yung ating ampalaya na tinatanim dito. Kaya ayan, maganda po yan pagka namunga yung ating ampalaya kapamilya at ito napakaganda ng itsura niya at kulay puti talaga yung kanyang bunga. Kaya ayan kapamilya, sana maging okay itong ating mga itinatanim dito at maganda rin pag may mga pananim tayong ganito kasi isa na namang magandang pananim tong itinatanim natin at ito masarap ito, paborito kasi natin tong mga ganitong gulay. Kaya ayan kapamilya, marami na naman tayong naitanim dito sa ating garden at sana maging okay tong mga pananim natin dito sa ating garden. Ayan, at naitanim na natin yung ating mga buto ng ampalaya at sana maging healthy at malalaki yung kanilang maging bunga. Ayan po. Hello kapamilya, ayan po at garden time na naman po tayo. Ngayon po magtatanim po tayo ng ating mga pananim na mga seeds at yan kailangan maitanim na natin at medyo nag-uulan na pagkahapon kaya ihahanda na natin yung ating pagtatamnan. Itong tinatanim natin mga kapamilya, ito po yung mga seeds ng ating sitaw kaya itinatanim na po natin yung ating mga seeds na nakuha. Kaya ayan po yung maganda. Pero yung ginagawa natin kapamilya kasi nga malit lang yung space natin dito sa ating garden at yan nag-intercrop po tayo dito sa ating mga recycled na galon. Dito natin ini-intercrop, may mga nakatanim na sili dito, yung ating bell pepper, pero dito ini-intercrop natin yung ating sitaw na haba po yung ating itinatanim dyan mga kapamilya at maganda po itong itanim. Ayan yung ating itinatanim na sitaw dito sa mga recycled na galon mga kapamilya at syempre pagka hindi enough yung space na pinagtatamnan natin, para-paraan na lang yan, pwede tayong mag-intercrop dito sa ating galon at yun naman kasi yung unang nakatanim natin hindi siya gumagapang kaya itong pangalawang itinatanim natin kasi ito umaakyat sila kaya dito natin nilagay. Ayan kapamilya, yan po yung ating mga itinatanim dito sa ating galon at yan maganda na naman itong ating itinatanim at syempre maganda kasi pag may mga pananim tayo mga kapamilya hindi na tayo bumibili. Yan yung kagandahan pag may mga pananim tayo at pagka may mga ganyan, syempre alam nating healthy yung pagkain natin. Kaya yan yung ginagawa natin. At malaking tipid po pagka may mga pananim tayo. Kaya yan yung ginagawa natin. Sayang naman kasi yung space pagka hindi pa natin tinamnan. At yan yung isa pa nagiging libangan natin. Kaya yan yung ating mga ginagawa kapamilya. Yan po yung mga itinatanim natin, yung mga gulay-gulay dito sa ating garden at yan ini-intercrop po natin yung ating mga buto ng sitaw dyan sa ating mga taniman ng sili kasi yung mga yan hindi naman umaakyat kaya dyan tayo nagtatanim. Lahat po ng mga tinamnan natin may mga intercrop po yung mga yon at maganda kasi pag may mga ganyang pananim tayo, pagka maliit yung space pwede rin silang mga intercrop dyan sa mga recycled natin. Kaya yan yung ginagawa natin. Sana maging okay itong ating mga pananim at malaking tulong po sa atin nito pagka may mga ganitong itinatanim tayo. Kaya ayan yung kagandahan pagka masipag ka lang talaga magtanim, may mga recycle ka, pwede na yan. Ayan yung mga seeds natin ng sitaw. Maganda po yan pagka may mga ganitong mga tanim tayo mga kapamilya. Yan ang maganda pagka nagtatanim tayo at yan marami tayong gulay na ma-harvest pagka yan mga namunga na.
Kaya ayan kapamilya, yan po yung ginagawa natin at yan napakagandang itanim nitong mga ganitong gulay kasi napakabilis lang po nilang mamunga. Hindi na tayo nag-aantay ng matagal. Pagka yan lumaki at umakyat na ng konti, magbubulaklak na po yan. Ready na po silang mamunga. At ito naman yung recycled bottle natin mga kapamilya at ito 1 liter. Nilagyan na natin sila ng mga butas at pagtatamnan natin ng pipino yan mga kapamilya. At itong pipino kasi mabilis lang yung kanyang paglaki at mamunga, saka mabilis lang yung buhay niya, kaya ayan dito natin ilalagay at naglagay tayo ng mga dahon dito sa ating mga buti kapamilya para yung mga tubig at pag nagdidilig tayo mabilis ma-drain yung tubig. Kaya ayan, maglagay na muna tayo ng lupa and pot nalagyan na natin ng lupa yung ating mga bottle at dito na tayo magtatanim ng ating mga pipino kasi yung pipino mga kapamilya napakabilis lang antayin yan, 1 month to 2 months lang for harvest na yung mga bunga niya, saka mabilis lang yung buhay niya, kaya dito na natin sila itatanim sa mga bottle ng mineral. Kaya ayan mga kapamilya, yan po yung ating mga seeds at inilalagay na po natin dito sa ating bottle at yan yung mga ginagamit natin, yung mga recycled bottle natin. Yan din na natin masasayang yan kasi pwede natin gamitin. At ito magandang itanim ito kapamilya kasi napakabilis antayin nito. Lalo na pagka ganyang tumubo na sila at naging okay naman sila dyan sa pinagtamnan natin. Yung 1 month na yan, meron na silang mga bulaklak, saka may mga lalabas na rin mga bunga basta maganda yung pagkakatanim natin. Kaya itong pipino, isa rin sa magandang itanim ito kapamilya at napakabilis lang antayin nito. Kaya maganda pag may mga ganitong pananim, kaagad mo nang mapapakinabangan pagka yung mga yan inamunga na. At dito sa mga recycled bottle, dito natin nilagay kasi pwede nating isabit kahit saan pagka gusto natin. Kaya ayan mga kapamilya, dyan lang natin sila sinabit para pagka lumaki sila, dyan na rin po sila aakyat. Kaya di po ba maganda pag may mga ganyan tayong